God will not insist on His will on you if you don't receive it. Yes. Kaya nga, ano bang version? Your body, I think it's 1 Corinthians 6 or na sinasabi, your body is a temple of the Holy Spirit. Diba? You are not your own. Diba? You have been bought at a price. And so yung ang kanyang binayaran, alam natin purchase possession tayo, di ba? Yes. We are purchase possession. Bakit? Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, we are now His purchase possession. And because we are His purchase possession, in other words, nagbayad siya para sa atin. He paid the price for you and I, para tayo, ano? 6:19. 1 Corinthians 6:20. Marisa, meron ka 1 Corinthians 6:20. Ayun, 19. 19 and 20. 19 and 20. Ayan. 1 Corinthians 6:19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Hallelujah. Katawan nyo, body of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Hindi ka na sarili mo. Verse 20. For you were bought at the price. Therefore, Binayaran ni Jesus. glorify God in your body. Binayaran ni Jesus. Kung tayo, kaya nga merong salitang I-redeem. buti lang hindi ko sinabi kikibata. Tinubos. We have been redeemed. Tinubos. Ano yung redeem? Tinubos. Tinubos. Kayo'y tinubos na ng Panginoon kasi sinanla tayo ng kalaban. Ngunit tayo ngayon ay tinubos na ng Panginoon. At paano? Kung ikaw ay tutubusin yung mga alahas mo, ano gagawin mo? Bayaran mo, di ba? You have to pay for it. And so, ganun din ang nangyari sa atin. Tayo tinubos ng Panginoon. We have been bought at a price. Therefore, tignan nyo ito, glorify God in your body and in your spirit. Which are Ano nangyari sa soul? Dinabayaan niya ng Panginoon. Kasi hindi niya kukontrolin ang iyong kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin ay mind, will, and emotion. God will not control your will, okay? And He will not control our minds, but He has binayaran na niya ang ating spirit. That's why we are born again, and our bodies, kasi nga we are a vessel of God. Pero yung ating kaluluwa, ang ating will, hindi niya binayaran sapagkat iniwan niya free will yan para sa atin. Naiintindihan niyo? We have free will. In other words, pwede tayong pumili. Hindi sinabi na Diyos, hindi pwede pumili. Susunod, para kayong alitin, wala kayong self-will, wala kayong free will, sunod na kayo na sunod sa akin. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kayo ang magdesisyong sumunod sa Kanya. Okay? Yeah, yung God's part ginawa ng Panginoon, yung pagtubos sa atin, pero yung ating part, ating desisyon ay pumili. Piliin natin mahalin ng Panginoon, piliin natin sambahin ng Panginoon, piliin natin magpagamit sa Panginoon, piliin natin ang mag-submit, magpasakop sa Panginoon. It's our choice to submit. Okay? Hindi sa pilitan ang ating submission. We are encouraged to submit to God, and then but we are not forced. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon magpasakop sa Kanya. Buhay niyo ko? Kaya yung next verse na yan, ang sinasabi that He has purchased you with a price. Therefore, glorify God in your body. Kasi nabili niya yan bayaran niya yan. And in your spirit. Yung ating spirit, binayaran niya rin yan. Kaya tayo ngayon ay born again. We are now a new creation in Christ. Hallelujah! Okay?
So I said all of that. Sinabi ko lahat yan para sabihin sa inyo na meron tayong free will. At God wants you to know the good, acceptable, and perfect will. Sapagkat meron pong kalooban ng Panginoon para sa inyo. Meron siyang plano, meron siyang layunin, meron siyang kalooban para sa atin. Ngunit kailangan malaman natin at tanggapin natin at sundan natin. Hallelujah naman. Amen. Amen. Di ba? Hindi niya tayo pinipilit. Hindi niya tayo, He's not forcing us to do His will. Kaya nga, meron tayong sariling, we have our own free will. Meron din tayong self-image, kung ano yung, paano natin nakikita ang ating sarili. Alright? At yan, kaya nga yung self-image ay napaka-importante sapagkat yan ang inaatake ng kalaban. Okay? Yung ating identity. Importante as believers, malaman natin yung identity natin in Christ. Ano yung una-una identity natin in Christ? Tayo ay anak ng Diyos. Amen. Kung alam mo anak ka ng Diyos, amen? Alam mo anak ka ng Diyos, ibig sabihin, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Maski na magkamali ka, maski na magkasala ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. At pwede ka pa rin, pwede kang bumalik sa balik sa Kanya. Nagaya ng prodigal son. Di po ba? Just to explain a little bit, yung prodigal son, nung bumalik siya sa kanyang ama, nung naiisip niya, babalik ako sa aking ama, ang sa kanyang pananaw, babalik ako bilang alipin. Kasi, mas kinaalipin, mas magandang buhay kaysa sa akin ngayon. So, ang mindset niya was, babalik ako as alipin. Ngunit hindi niya naiintindihan yung kanyang sonship, yung kanyang pagiging anak. Kaya nung sinasabi niya sa ama niya, Ama, ako'y humingi ng patawad, tanggapin mo uli ako, maski na ako ay alipin mo lang, servant. Ang sinabi ng tatay niya, hindi niya pinatapos yung kanyang anak, tinanggap niya. Binigyan niya ng robe, binigyan niya ng ring, binigyan niya ng sapatos, at nag-party sila. Sapagkat he never lost his sonship. Hindi niya nawala, siya'y sumuway, maski na siya'y Transform ang ating character, ang ating anyo, kundi ang ating pagsalita. Di po ba? So God is transforming the way we think, the way we speak, the way we walk, the way we do things. Okay, ang ating character ay ino-overhaul ng Panginoon. Hallelujah! Alam niyo ba, ang ibig sabihin, pag in-overhaul mo sa sasakyan, inaayos mo from the old way now to the new way. Tayo ay bagong nilalang. Hallelujah! We are a new creation in Christ, and God doesn't want to leave us the way we were. Tayo ngayon ay born again, tayo ay a new creation. Kaya ang ano ko dyan, ang favorite verse ko dyan sa pakay na yan, dyan sa subject na yan, yung Romans chapter 12, verse 1 to 2, babasahin ko sa Amplified Version kasi napakaganda ng Amplified Version. Ang sabi dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. So yan ang ating pagsamba sa Panginoon. Ginagamit natin ang ating katawan. Di po ba, kanina, anong ginagawa natin? Tinataas natin yung mga kamay, nag-praise and worship tayo, yung mga salitang sinasabi natin. Ang ating puso ay talagang all out sa Panginoon. Di po ba? Yes. Maski na may mga problema, meron tayong mga iniisip, may mga burdens tayo sa buhay, sinasabi natin, tabi mo na yan, I'm gonna worship the Lord. Amen. It's a form of sacrifice. We are presenting our bodies as a living sacrifice. Amen? Tapos sabi sa verse 2, and do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs. Huwag tayo maging makamundo.
Hallelujah. Don't be conformed to this world. Sabi nito, but be transformed. Iba tayo. Be transformed and progressively changed as you mature spiritually. Amen. Yan ang aim natin. Yan ang gusto natin. Maging spiritually mature. Di po ba? Amen. Kaya pinag-usapan natin yung past sessions natin, yung spiritual maturity. Kung paano tayo sinasanctify, tinatransform ng Panginoon para tayo maging spiritually mature. Okay? Sabi dito, as you mature spiritually by the renewing of Our our mind. mind. Tayo, ang ating spiritual maturity begins when our minds are being renewed. Ang ating pagkaisip, ang ating mindset, the way we think, the way we speak. Okay? But when our minds are being renewed, okay? Sabi dito, by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes. Godly values. Ano bang values ng Panginoon? Yung pagmamahal, yung pagpapatawad, yung pagbibigay sa Kanya. Ano ba? Ang huwag magdaya. Amen? Maging honest, maging tapat sa ating mga kausap, sa negosyo, kung saan. Okay, yun ang kanyang mga values. Okay? And ethical attitudes. So that you may prove for yourself what the will of God is, that which is good, acceptable, and perfect in His plan and purpose for you. Ang palagi kong sinasabi sa mga tinuturuan ko sa mga body of Christ, sa mga Kristiyano, sa mga believers na nakakapakinig sa akin pag gina-explain to Romans chapter 1 verse 2 is that hindi natin makukuha, hindi natin malalaman ang good, acceptable, at perfect will ng Panginoon kung hindi tayo nagkaroon ng renewal of the mind. Kasi ang acceptable, ang good, acceptable, and perfect will of God will be illogical. Walang saysay ang plano ng Panginoon sa buhay mo kung wala ka pang renewing of the mind. Nakuha ninyo? Kasi ang gusto niya para sa buhay ninyo ay hindi yan gusto ng mundo. Okay? Hindi ko maiintindihan yung kagustuhan ng Panginoon para ako ay maging pastor kung hindi ako nag-renew ng aking pag-iisip. Amen? Hindi ko maiintindihan yan. If I did not even begin to renew my mind, I will not understand that. And so it begins with your transformation by the renewal of your mind. That's the only time yun lang maririnig, maiintindihan ang gusto ng Panginoon gawin sa buhay ninyo. Kasi ang Panginoon may plano at layunin sa buhay ninyo. Amen. Tama ba? Yes. Pero kung sinabi niya sa'yo, ito gusto mong gawin mo, ikaw wala kang kamuang-muang, wala kang kaintindihan, hindi ka pa nagtatransform ng mind mo, ang ating mindset ay parang pang sarili. Hindi, ayoko niyan, gusto ko ito. Hindi natin maiintindihan, hindi natin matatanggap ang plano at layunin ng Panginoon para sa buhay natin. Kasi wala pa tayong transformation ng ating mindset, ng ating pag-iisip. Amen? Are you with me? Yes. Okay? And so, you can only begin to know the good, acceptable, and perfect will of God when we have already gone through the transformation of our mind. At yung transformation na yan ay process. Ang transformation na yan ay di isang event na, yan, transform ka na. Hindi, it's a process. Unti-unti, iniiba ng Panginoon ang iyong kaisipan. Okay? And the moment He starts doing that, and the moment we allow Him, take note, ikaw ang pinapayagan mo ang Panginoon na ibahin ang pag-iisip mo. Kailangan niyang permiso. Kasi He will never go against your will. Nakuha niyo? Yes. Kung ito ang gusto mo, gusto sasabihin ng Panginoon, hindi, yan ang gusto mo. That's why the word is always telling us, let your will be done in my life. Okay? Or have your way in my life. I'm submitting my will to your will. Amen. Okay ba kayo? Yes. Nakuha niyo na? Yes. Kasi kung hindi tayo papayag
magpasakop. Okay, yun, diba? If we're not willing to be submitted to the will of God, hindi niya po pwersahin ang kanyang kalooban sa atin. Naintindihan niyo? Yes. Yeah? Pero ang kalaban, ang sinasabi sa iyo, naku, napakawalang hiyang tao ka. Napakalaki ng kasalanan mo. Kinukondemn ka. Sinasabi sa iyo, hindi ka na pwedeng bumalik sa Diyos, hindi ka na mahal ng Diyos. Don't go back, or kung bumalik ka man, hindi ka pwedeng bumalik na bilang anak. Nawala na yung pagkaanak mo. Di ba? Hindi na sinasabi natin ng kalaban. And many people believe it. Many people, unfortunately, naniniwala, tuloy, at wala na silang motivation para bumalik. Nakalimutan nila na sila ay anak ng Diyos. Okay? So that's why it's very important for us to know our identity in Christ. Pero ang kalaban, gusto tayong punuin ng takot, ng pagkatalo, ng lack, at ng insecurity. Okay? Nanilin lang po ako. Kung ito nasa ating isip, na tayo ay talunan, Sip. tayo ay, mahirap, tayo ay ganito, tayo ay, hindi tayo mahal ng Diyos, lahat-lahat, di tayo ay nagkakaroon ng maling pananaw sa Diyos. Amen? And unfortunately, ang mundo, ano ba sinasabi ng mundo? Di kailangan mayaman ka, kailangan meron kang edukasyon, kailangan meron kang social status, etc. upang tayo ay maging magaling. Hindi yun yung sinasabi ng Panginoon. Okay? Ang ating image, ang ating identity is based on the Word of God. Amen? Your identity is based on the Word of God, which cannot change. Yan ang kailangan nyo, ang ating social status, ang ating kayamanan, ang ating educational, pwede yan magpalit at pwede yan mag-iba. Pero ang salita ng Diyos hindi nag-iiba. Hallelujah? Amen. The Word of God does not change. Sabi niya, anak kita, anak kita. You are redeemed, you are redeemed. You are accepted in the Beloved, you are accepted in the Beloved. You are whatever you are whole, you are healthy, you are prosperous, and you are strong. Amen. You are victorious in Christ Jesus. Amen. Amen. Tanggapin natin yan kasi binigay na yan sa atin ng Panginoon. Yes. And so the Word of God is also continuously reinforcing our identity in Christ as well, that we are His children, we are loved, we are forgiven, we are made righteous, and we are whole. Okay? So, kung yan ang gusto natin, we want to behold our identity in Christ, then we must behold Jesus. We must behold Jesus. Yan ang kailangan tignan natin. Kung nadi-discourage kayo, na-frustrate kayo, tignan nyo si Jesus. Tignan nyo yung krus. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa inyo? Anong ginawa niya para sa inyo? Because of the cross. What has He done? And that will give you the encouragement. That will give you the strength and the ability to hold on. Na hindi ka bibitaw. You will persevere. Okay? And so as we allow the Word of God to change the way we think, right? Our new way of thinking will translate into a new way of living. Amen? Yung ating pag-iisip, ang ating pagbabago, ang ating renewing of the mind will be transmitted into a new way of living. Hindi na tayo mabubuhay o we will not live the way we used to live bago natin nakilala si Jesus. Pero ngayon, dahil kilala natin si Jesus, dahil alam na natin yung salita ng Diyos, and we continue to learn the Word of God, iba na ngayon ang ating buhay. Amen? Amen. Meron na tayong bagong buhay. Okay? And so we find ourselves walking, talking, and looking more like Jesus. Amen. Ikaw ay natatransform na into the image of His Son, Jesus. So, when we behold Jesus, okay, tinitingnan natin si Jesus, nabasa natin sa salita ng Diyos, ating pag-iisip ay natatransform, na naiiba. Ano nangyayari? Naiiba na rin ang ating mga naaalala.
So once we behold, what we behold, we remember. Alam niyo, napakaganda ng handog ng Panginoon, remembrance. Di ba? Of course, some of us sometimes, may mga masasama tayong mga remembrance, may mga masasama tayong past. Hindi natin gusto, ayaw na nating alala. Pero alam niyo, for me ang let's put it this way, pinaka-ayaw kong sakit, Alzheimer's. Dementia. Yes. Bakit? Kasi nakakalimutan mo yung mga memories. Good memories. Yan ang talaga, for me, Lord, I just thank you na hindi ako magkaka-Alzheimer's, hindi ako magkaka-dementia. But I've seen a lot of people, mga parents nila, mahal naman nila yung mga magulang nila, pero dahil meron silang dementia or Alzheimer's, hindi sila naaalala. Hindi nila, binibisita nila, inaalagaan nila, hindi nila naaalala yung kanilang mga loved ones, yung kanilang mga anak. That's why, for me, that's the worst. For me, that's the worst sickness to have. And so, bakit? Kasi it affects our memories. It affects our remembrance. Because we have a great gift from God, which is our memory. Although sometimes, hindi natin gusto yung mga dati nang nangyari sa atin, pero still, we know that when we properly prioritize, in other words, i-prioritize nyo yung magaganda nyo yung memories. Amen. Yun ang i-prioritize nyo. Huwag nyo pag-isipan yung masasamang priority. Huwag nyo bigyan ng oras, ng halaga yung mga bad memories ninyo. Bigyan nyo ng priority yung mga good memories ninyo. That's what you give importance. Tutuloy natin ang magpuri sa Kanya ngayong araw na ito. Yun lang ang gagawin natin. Pasalamatan ang pagpuri sa Panginoon. Come on, just lift up your hands right now. We're gonna sing this with all our hearts. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and promise. To a virgin gave the word from a throne of endless power. Alam niyo, habang tayo ay may pagkakataon, magpupuri sa Panginoon as we praise His holy name, inaangat natin ang kanyang pangalan. Alam niyo, when we praise the Lord, isinasabi natin yung mga problema, yung mga suliranin, yung mga nangyayari sa atin. Sinasabi natin yan at sinasabi natin, yan ka muna, uunahin ko ang Panginoon. Amen. Amen. We praise God and you know, as we sing this song, naniniwala ako na ang Panginoon ay may ginagawa sa paligid ninyo. Ang Panginoon ay may ginagawa sa problema ninyo. Ang Panginoon ay may ginagawa sa sitwasyon ninyo. Kung ano man yung nararamdaman nyo, yan ay lumilipas na. Kung ano man ang mga ginagawa ng kalaban sa iyong mga kaisipan, sa iyong kalagayan, sa iyong pamilya, ano man ang ginagawa niya, siya ay nahihinto, siya ay napipigilan ng Amen. Panginoon sapagkat mahal na mahal kayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya pumuri tayo muli sa Panginoon. Let's praise Him because He loves us. At alam nyo, ang ating pagpuri ay hindi dahil maganda ang ating paligiran. Pupuri tayo maski na tayo nasa valley, mga talagang mababa ang ating mga sitwasyon, mahirap ang ating sitwasyon. Pumuri pa rin kayo. Amen? Kasi kung pumuri lang tayo habang maganda ang ating panahon, pagkapangit ng ating panahon, ayaw na natin pumuri. Hindi po ganyan ang gusto ng Panginoon. Sa ang gusto niya, He wants us to praise Him no matter what the situation is. Maski ano mga circumstansya na nakapaligid sa iyo, sa kagaya ni David, sinabi niya, I will bless the Lord at all times. And forever, and His praise will continuously be in my mouth. Yan po ay desisyon na ginagawa natin ngayong araw na ito. We make a decision today.
I choose to praise the Lord. I will bless the Lord at all times. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. I bless your holy name. Kaya ngayon po, again, marami tayo dito, sari-sari mga sitwasyon, sari-sari mga problema, sari-sari mga suliranin, mga pangangailangan. Ngunit alam ko na habang tayo ay bumubuli sa Panginoon, meron siyang gagawin sa inyong sitwasyon. Amen. Thank Amen you, po ba? Lord. So, magpumuli muli tayo at ideklara natin siya lamang ang ating pinupuri. Siya lamang ang may hawak sa ating buhay. Siya lamang ang may kilala sa atin talaga. Amen? Okay. Why not just lift up your hands right now? I just want to sing. Aligned with this talk. Sinasabi niya ay ginagawa niya. Ginagawa niya, sinasabi niya. In other words, walang puwang yung kanyang walk at yung kanyang talk. Magka-align sila. Okay? And so, he went about preaching, teaching, and doing good. So, yun ang mga nakikita ng kanyang mga disipulo. Di po ba? They saw that and they followed him. So, ang sasabihin, at tatanong ko sa inyo ngayon, ano ang inyong pinapakinggan, pinapanood, binabasa? At sino ang inyong pinapakinggan, sino ang inyong sinusundan? Who are you beholding?
What are you beholding? So, dalawang bagay yan. Okay? Basahin natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, sa Amplified version. Us, as with unveiled face, because we continue to behold in the word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in ever-increasing splendor, and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Okay? So anong sinasabi niya? Ano yung binubuhol? Sabi niya dito, we continue to behold in the Word of God as in a mirror. So, ang salita ng Diyos ay parang salamin na pagka nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, na hinahawakan niyo yung salamin sa harap ng mukha ninyo. Pag tayo pupunta sa banyo o sa may mirror, nakikita natin ang mukha natin. Ano nakikita natin? Mukha natin, di po ba? Yes. Tama? So, kung hindi natin gusto makita yung pagmumukha natin, wala tayong magagawa. Because that's what the mirror does. It reflects what you look like. Yan. Kung hindi natin gusto yung nakikita natin, ano gagawin natin? Mag-make-up tayo. O kaya gagawa natin para mag-iba yung pagmumukha natin. So ganun din ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang mirror. Ito ay parang salamin na pag pinapakita sa atin ng Panginoon na ito ay para sa ating guidance. As in a mirror, the glory of the Lord are consistently being transfigured. So tayo ay iniiba ng Panginoon para tayo maging kamukha ni Jesus. Okay? In His very own image, in ever-increasing splendor, and from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. So, kung sino ang ating tinitingnan, what we behold, kung anong tinitingnan natin, yun ang nag-i-influence sa atin kung anong gagawin natin. What we think and do. Okay? What we behold. We behold the world, kamunduhan. Yun ang gagawin natin, kamunduhan. Makamundong bagay. Pero nga, kung ating tinibehold, o kung ating tinitingnan ay ang salita ng Diyos, then tayo ay nagiging kamukha ng sinasabi sa salita ng Diyos. Okay? We behold what we behold will influence us to think and do. Who we behold, yan. Sino ang tinitingnan ninyo? Who we behold who we behold is what we become, or who we become. Kung si Jesus ang ating tinitingnan, ang salita ng Diyos ang ating pinagmamasdan, then unti-unti tayo ay nagiging kamukha ni Jesus. Amen? Amen. We start looking like His image and likeness. So, what we behold will influence us in what we think and do. Who we behold is who we become. Amen? So, yun ang ano natin ngayon. Yun ang gusto kong makuha ninyo today. Sino ang pinapakinggan ninyo? Sino ang pinapanood ninyo? Sino ang nagiging model ninyo? Okay? Sino ang nagsasalita over your life? Who are you listening to? Sino ang pinapakinggan ninyo? Okay? And so, itong verse na to ay pinapakita na ang salita ng Diyos is parang salamin. And the mirror does not lie and can only show us who we really are. Kung sino ka man. Di ba? Kung sino talaga. Ano talaga ang anyo mo. Okay? So if the Word shows us who we really are, what is happening in us does not reflect what the Word of God says. We don't change the Word, we change the way we think. Okay? Hindi natin pinapalit. Pagka hindi mo nagugustuhan ang nakikita mo sa salamin, huwag mong basagin yung salamin. Amen. Well, ang ibahin mo yung mukha mo. Okay? Kung hindi mo gusto nakikita mo, hindi kasalanan ng salamin yan. Walang kasalanan ng salamin. Huwag mong sirain yung salamin. Ang problema, tayo. So we need to be transformed. We need to be changed. Okay?
And so as we continue to behold the Word of God, tinitignan natin sa salita ng Diyos, tayo ay na-transform. Amen. Ako, tinitingnan ko kayo ngayon, palagay ko, karamihan sa inyo, lahat tayo dito, ay ang pag-anyo ninyo ay hindi kagaya ng it was before you knew the Lord. Yes. Ang buwa. Because today, I can tell you, yung nakikita nyo ngayon sa akin, ay walang-wala sa mga, ay ibang-iba, doon nakilala nyo ako 30 years ago. Siyempre, mas payat ako ng konti, at saka mas bata. Pero yung aking character, yung aking attitude, yung aking pagsasalita, yung aking pagkagawa, paggalaw, ibang-iba 30 years ago bago ko nakilala ang Panginoon. But because I met God, because I chose to be Jesus my Lord and my Savior, okay, at tinayagan kong palitan ako, i-transform ako ng kanyang salita, ako'y ibang-iba na ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, dati-dati, masungit ako, salbahe ako, at hindi ako, I'm not friendly. But today, ako pinaka-friendly pastor, di ba? Wow. Hallelujah. So as we continue to behold the Word of God, we are being transformed in the image of Christ. Yan. Amen. So ang mangyayari ngayon, pag nakita kayo ng mga kaibigan niyo, uy, Mare, ibang-iba ka na. Hindi ko na nakikita yung dati mo. Yung dati mong anyo noon. Ngayon, ibang-iba ka na. Ang bait-bait ko na. O, praise the Lord ka pa. Ganyan, di ba? So, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Meron kaming hininga. Meron kaming abilidad na pupuri sa iyo lamang. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord, na meron kaming kalakasan. Amen. Meron kaming kalakasan, Panginoon, upang pumuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, na narinito kami ngayong hapon ito. Nagsasalo-salo kami together, Lord. Sabay-sabay kaming pupuri at sumasamba sa iyo, Panginoon, sapat ikaw ay napakabuti. Ikaw ay napakatapat. And we glorify you, Lord. Dinadakila ka namin, Panginoon, ngayong araw na ito. And we thank you, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa lahat na mga nandito ngayong hapon. And so we glorify you, Lord. We give you back all the praise and all the glory in Jesus' name. At lahat ay sumigaw. Hallelujah. Hallelujah. Tayo meron pa rin lakas na sumigaw at pumikas ng hallelujah. Amen? Bago tayo mag-umpisa, let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat na muli sa pagkakataong ito. Panginoon, nagpapasalamat muli ako sa lahat ng mga naririto. Sila ay handang tumanggap ng iyong salita. Bukas ang kanilang puso, bukas ang kanilang mga kaisipan, Lord. And I thank you, Father, na handa silang tumanggap sa salita mo ngayong hapon ito. And so I thank you for that. I speak blessing upon them in Jesus' name at lahat ay magsabi na Amen. So nung last week, pinag-usapan natin yung right thinking o yung tamang pag-iisip. Okay? And today, we're going to talk about beholding and remembering. Beholding yung nakikita, at of course, ano natin yung remember, yung natatandaan natin yung mga nakita na natin. Okay? And that's why God wants us to behold and to remember sapagkat gusto niyang meron kayong ayaw niyang lumakad kayo or ayaw niyang, He doesn't want you to go around this earth o yung buhay na walang alam o walang remembrance sa mga sinasabi niya sa atin. Kaya nga sinabi natin, pinapaalala ko lang sa inyo, yung Proverbs 23 verse 7, sabi dito, as he thinks in his heart, so is he. So, yun ang pagkatao natin, di ba? Yung ating pag-iisip, kung ano man yun na naiisip natin. Kaya nga, may mga tao na puno-puno ng kawalangyaan, puno-puno ng kasalanan, kaya yun ang ginagawa nila, di ba? Mga masama, puro kasalanan, puro mga walang kwentang bagay. So, pero tayo, because we have the mind of Christ,
tayo ay nagpapasa ng Biblia, alam natin ang salita ng Diyos, unti-unti natin nakikita ang dapat natin gawin ayon sa salita ng Diyos. Di po ba? Amen? Naririnig niyo ba? Yes. Mahina yung kung volume po. Malakas po. Anyway, sige. Okay, so ang ating, of course, ang ating kaisipan, ang ating mind, ang ating utak, di ba? Nakakakita, nakakarinig, nakakaintindi. Right? We are processing everything that we hear, everything that we see, di ba? Kaya sinasabi natin how do you say, iwasan natin ang manood ng mga hindi maganda. Iwasan natin manood ng mga hindi yung mga malalaswa o yung mga hindi maganda para sa ating kaisipan, di ba? So we have to be careful with what we watch. We have to be careful with what we see, with ano yung nakikita natin. Kaya nga sinasabi rin natin, ingatan ninyo kung ano yung papakita nyo sa mga anak ninyo, lalo yung mga bata. Di po ba? Yeah, you have to be careful with that, di ba? And because alam natin na kung ano man yung nakikita natin, ano man yung naririnig natin, ano man yung mga binabasa natin, merong malaking influensya yan sa buhay natin. Yes. And I'm sure many of you today are still being influenced doon sa mga natutunan ninyo nung bata pa kayo. Di po ba? Di ba? What we see and allow to enter through our eyes, to hear with our ears, and so it gets processed by our brains, yun ang natatandaan natin, yun ang nasa ating kaisipan. Ang gusto ko sabihin sa inyo is, yung ating kaisipan, our thoughts lean to our attitudes. Ano ba yung attitudes? Attitude is the outward expression of what's inside your heart. Nasa loob na ng puso mo yan, pero dahil nilalabas mo, ang attitude mo ang lumalabas. Di po ba? Kung ikaw ay puno ng yabang, pag salita mo, ang manininig ng tao, ang kayabangan mo. Your memory, use your memory to your advantage. Amen? Gamitin ninyo inyong memory. Sinabi sa Psalm 103, verse 1 to 2, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kalimutan ang mga benepisyo na kuha mo sa Panginoon. Amen? Let's remember all the benefits. And that's one of the great things about memories. Amen? Pag sumasamba ka sa Diyos, pag nagnanalangin ka, naalala mo, wow, napakabuti ng Diyos. Amen. Tinulungan niya ako dito, tinulungan niya ako dyan, sinagot niya yung sa dito. You know, we remember His faithfulness, we remember His goodness, His kindness, we remember His loving kindness, His tender mercies towards us. Naalala natin yan, okay? When we have a relationship with God, when we worship God, hindi natin maiwasang matandaan lahat ng kanyang kabutihan, lahat ng kanyang katapatan para sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Verse 3, sabi dito, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases. Hallelujah. Verse 4, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Verse 5, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Hallelujah. Amen. Yan ang favorite verse ng mga senior. So that your youth is renewed like the eagles. Wow. So ano sinasabi ng salita ng Diyos dyan? Huwag niyong kalimutan. Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan yung mga ginagawa ng Diyos para sa iyo. Anong ginagawa niya? Nagpapatawad siya, nagpapagaling siya, dinubos siya tayo, okay? He crowns us with loving kindness and tender mercies. He satisfies us with good things, and He renews our youth like the eagles. Hallelujah! Then verse 6, the Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, not and abounding in mercy.
He will not always strive with us, nor will He keep His anger forever. He has not dealt with us according to our sins, nor punished us according to our iniquities. Hallelujah. Amen. You know, God's righteousness and justness, He reveals Himself as merciful and gracious. Verse 10. Right? Verse 11. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. Verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. So lahat yan, kailangan matandaan nyo. Amen? Paano nyo matatandaan yan? Read the Word. Memorize the Word. Amen? Meditate on the Word. Pag nalaman mo yan, pagka may nangyari sa'yo, tako. Alam ko, sinabi sa salita ng Diyos, as far as the east is from the west, so far as He removed our transgressions from us. Amen? Handang magpatawad ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Sapagkat mahal na tayo. Yes. Thank you, Lord. Sabi dito, for as heavens are high above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. Hallelujah. So God has chosen to forget our sins because remembering it will not do Him any good. Just like when the children of Israel crossed the Jordan River, God demonstrated His power by parting the waters so they could cross over. Amen? So this was an amazing miracle performed by God that He wanted His people to remember. Gusto niya matandaan ng mga Israelita, yun nangyari sa kanya. So, tingnan natin si Joshua chapter 2, verse 1 to 3. Ano nangyari dito? And it came to pass, when all people had completely crossed over the Jordan, the Lord spoke to Joshua, saying, take yourselves 12 men, people, 1 man from every tribe, and command them, saying, take for yourselves 12 stones from here out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. So, ano mo nangyari dyan? So, nung binigyan siya ng specific instruction, yung bato na yan, ilalapag ninyo para saan kayo ito. And so He told them, sinabi ng Panginoon, He told them that one member of each of the 12 tribes of Israel was to take a stone from the midst of the Jordan, carry it with him, and leave it in the lodging place where they would stay that night. So why did God instruct them to leave the stones in their lodging place? Ano yan? Parang sight of memory, para matandaan nila. Because in Joshua 4:7, ang sabi dito, were to be the sign for a memorial to the children of Israel. Okay, sinabi niya, this is a memorial to the children of Israel forever. At ngayon na-research ko, those stones na ginawa na ng reminder ng God's deliverance for their generation, not just for the generation, but sa generation, kasama na tayo dito. And upon further study, nakita nila yung lodging arrangement of the Israelites, kasi nila iniwan yung bato, di ba? The lodging arrangement of the Israelites from an aerial view was set in the shape of a cross. Amen? So, anong sinasabi niya? What's God's Old Testament ito, ha? Ang sinasabi ng Panginoon, remember the cross. Sa Old Testament pa lang, sinasabi niya na, huwag niyong kalimutan. Remember the cross. Amen? And so whenever the children of Israel were questioning whether or not God would come through for them, all they needed to do was to go back and look at those 12 stones. Pag tinakita nila yung mga bato na yun, naalala nila na ang Panginoon ay napakabuti. So, pareho rin yan today. It's the same today. Napakatindi ng problema. Parang, ano ba to, Lord? Hindi ko na kaya to. Parang kaya, bumalik tayo sa cross. Review, or go back to see what Christ has done for you. Amen. And that's why we have the Bible. We can go back to the Word of God and see what He has done. We can go back to the Word of God and see how much He loves you. Okay? Naaalala natin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin.
Amen po ba? We are to remind ourselves that because of the price that Jesus paid, our right standing before God is done. Amen? And our healing is done, our provision is done, and when our thoughts are, ang ating kaisipan ay tama, amen, ang ating buhay ay magiging tama. Amen. Hallelujah! Thank you, Lord. Heavenly Father, nagpapasalamat ako ngayong araw na ito. I thank you, Lord, that your people here today receive something from you. And I thank you, Father, that these words will just be sown in their hearts. And I thank you that they are blessed. Papasalamat ako, Panginoon, sa lahat na nandito ngayon. And I thank you, Lord, truly they will behold you, they will remember you. Wherever they are, whatever the situation is, maalala nila, Panginoon, kabutihan sa kanila. Maraming salamat, Panginoon. We give you back all the praise and all the glory in Jesus' name. At lahat tayo magkami ng Amen. Amen. Hallelujah. Lakpakan natin ang Panginoon. O hindi yung katabi mo. Pero, yun na nga. So, bakit? Saan nanggaling yung kayabangan na yan? Kasi yun ang nasa kanyang puso. On the other hand, meron naman tayo naririnig na napakabuti, mabait, soft-spoken. Bakit siya ganyan? Kasi yun ang natutunan niya. Yun ang nasa kanyang puso. So, the Bible says, out of the abundance of the heart, abundance ng puso natin, the mouth speaks. So ano nasa loob ng puso ninyo, yun ang lumalabas sa inyong bibig. Di po ba? Yes. Kung kabutihan, kagandahang loob, pasensya, humility, yan ang lalabas sa ating mga bibig. Pero kung ang ating puso ay reverse, o yung puno-puno ng galit, puno-puno ng puot, bitterness, lahat yan ang lalabas sa ating mga bibig. Okay ba kayo? Yes. So, importante yung ano naiisip natin, ano yung napapakinggan natin. I want to share this with you. I hope you can show it here sa ating when we have thoughts, yung ating mga binabasa, naririnig, our thoughts form into words. Okay? And words lead to actions. Nandyan ba? Can you show it to the screen? Yeah. Then, nasa number 4 ka na. Words lead to actions. Okay ba? Words lead to actions. Actions turn into habits. Okay? Tapos yung habits form our character. And then, character determines our destiny. So, nag-uumpisa yan sa ating thoughts, ano mga pumapasok sa ating isipan, ano yung mga binabasa natin, ano yung pinapakinggan natin, ano yung mga umarating sa atin. So, those thoughts become words. And those words lead to action. Okay? Kung, kagaya na sinabi ko sa inyo last week, ano ba sinabi ko sa inyo? Pag-isipan ninyo ang isang magandang bagay. Kunyari, I don't know kung ginawa niyo yung homework niyo. Kunyari, let's say, sinabi sa akin ni Pastor Joey, mag-isip ng magandang karakter sa para maggawa ko. Iisip ako na magiging mapasensya. Araw-araw, pasensya ka. Kung sino man. Asawa mo, anak mo, kung sino man, strangers, kung sino man ang makaharap mo, may pasensya ka. Kasi, yun ang nasa isip mo eh. I'll be patient today. Maski na nakakabuisit na itong nakaharap ko. Magiging pasensya pa rin ako. Maski na ako'y nagmamaneho, pero kung ano-anong ginagawa, nagkakat sa akin, kung ano-ano, pasensya pa rin ako. So yun, ganyan. So because nga your thoughts become words, your words become action. Okay? And then, ginawa ba na Marisa? O ginagawa pa? Kasi sabi ko pakita para may mahal. Words become action. Words lead to actions.
Meron ka ba lang? Action turns into habit. Words lead to action. Action turn into habits. Yan, di ba? Kasi palagi mong ginagawa eh. Ano bang meron kang habit na bakit naging habit? May mga tao, habit nilang maging chismosa. Bakit? Kasi araw-araw nagchichismis sila. So every day, so habit na nila yun. O kaya habit nila yung maging masipag. Kasi nga araw-araw masipag sila. So yung naging habit na yun. So actions, words lead to actions. Actions turn into habits. And then habits form our character. Kira ba? Habits form our character. Character determines our And character determines our destiny. Yan. Sapagkat palagi mong ginagawa, yan na yung character mo. Kilala ka na. May kilala ba kayo palaging late dumating? Yes? Pag inimbita mo, Mare, punta ka sa, magkita tayo sa coffee shop, 3 o'clock, darating alas 4. Yeah, so next time, sasabihin mo, Mare, magkita tayo ng, gusto mo ng 3, sabihin mo, Mare, magkita tayo ng 2 o'clock. Kasi alam mo, ang dating niya 3. Tama lang, di ba? So, what happened? Because nga, meron na siyang reputasyon, your character is now, yun ang ngayon ang character niya. So, but our character determines our destiny. Anyway, so whatever we see, ano man narinig natin, nakita natin, natikman natin, nahibo natin, our process through our brain, which causes our body to react accordingly, and we also start to remember certain things. Di ba? So, example, pag sasabihin ko sa inyo ngayon, mamaya, ang merienda natin, green mango na may bagoong. Wow. Yummy. Ako naglalaway na. Yes. Pero, kung hindi kayo nakatikim ng bagoong na green mango at ng bagoong, wala kang kamalay mo eh. Di wala kang reaksyon. At dahil tayo mga Pilipino, lahat tayo alam ang lasa ng bagoong at ng green mango. Maasim na maalat na naglalaway na tayo. Di ba? Di ba, Jun? So, ganun. Kasi nga, natutunan na natin yan. O kaya meron tayong mga phobia. Siguro meron di ba sa inyo natatakot sa dilim? Meron mga ganyan, natatakot sa dilim. Siguro may nangyari sa kanila nung bata sila. O natatakot sa aso. Meron akong kilala, takot na takot sa pusa. Kasi nung bata siya, kinalbot siya ng pusa. So, may phobia na siya sa pusa. So, pero ang pusa, napakalambing ng pusa, di ba? Pero people are, they have a learned phobia because nga of what they've experienced, what they've seen, ano nangyari sa kanila. Kaya nga, sa 3 taong ministry time ni Jesus dito sa mundong ito, Jesus continuously binigyan niya ang kanyang mga disciples ng mga bagay-bagay na sundan.